Sa unang bahagi ngayong January 2026, naglaan ang gobyerno ng 130 milyon pesos sa Proposed 2026 General Appropriations Act, GAA, para sa feasibility study ng isang tulay o tunnel na magkokonekta sa Luzon at Visayas, isang malaking hakbang para matugunan ang problema sa Matnog bottleneck at mapabilis ang transportasyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang matagal nang iminungkahing plano na i-connecta ang Luzon at Visayas sa pamamagitan ng undersea tunnel o tulay ay nakatakdang gawin ang unang konkretong hakbang nito ngayong taon, kasunod ng pagsasama ng pondo para sa feasibility study sa panukalang 2026 General Appropriations Act, Bridge Design Software. Sinabi ni House Minority Leader Marcelino Libana na inaprubahan ng Bicameral Committee ang 130 na milyong piso na alokasyon para sa feasibility study ng fixed link ng Luzon Visayas, na inaasahang mag-uugnay sa Matnog at Allen. Sinabi ni Libana na ang pagkaapurahan ng proyekto ay muling binigyang diin ng matinding pagsisikip sa Port of Matnog noong nagdaang Pasko at bagong taon na pagmamadali sa paglalakbay, kung saan ang roll-on, roll-off na sistema ng ferry ay nasobrahan, na nagpipilit sa mga pasahero at sasakyan na magtiis ng mahabang pila at mahabang oras ng paghihintay. Ang bottleneck sa Matnog ay hindi lamang isang abala, ito ay isang structural weakness sa ating pambansang network ng transportasyon. Tuwing holiday season, ang parehong problema ay nauulit mismo, na nakakagambala sa mobility, trade, at emergency access sa pagitan ng Luzon at Visayas. Dinagdag ni Libana na ang iminungkahing fixed link, na sumasaklaw sa humigit kumulang 28 kilometro sa buong San Bernardino Strait, ay naglalayong magbigay ng permanenteng koneksyon na magtitiyak ng walang patid na paggalaw ng mga tao at kalakal, hindi tulad ng kasalukuyang sistema ng lancha na kadalasang naabala ng masamang kondisyon ng panahon. Sinabi ni Libana na ang fixed link ng Luzon-Visayas ay maaaring ituloy bilang isang proyektong tinulungan ng ibang bansa sa pamamagitan ng official development assistance mula sa gobyerno ng Japan o isang pasilidad ng pautang mula sa Asian Development Bank, kasunod ng mga modelo tulad ng Metro Manila Subway at Marcelo Fernan Bridge ng Cebu. Sinabi niya na ang pag-adopt ng Foreign Assisted Project Model ay magtitiyak ng disiplina, transparency, at mahigpit na pangangasiwa ng donor. Idinagdag niya na ang mga proyektong tinulungan ng ibang bansa ay napapailalim sa patuloy na pagsubaybay ng mga internasyonal na consultant at external auditor na walang tolerance sa mga irregularidad. Ang Sorsogon-Samar Bridge, kilala rin bilang Luzon-Samar Bridge, ay isang dambuhalang proyektong pang-imprastruktura sa Pilipinas na naglalayong pagdugtungin ang Matnog, Sorsogon sa Luzon at Allen, Northern Samar sa Visayas. Tatawirin nito ang San Bernardino Strait, ang bahagi ng dagat na kasalukuyang dinadaanan ng mga ferry, roll-on, roll-off o RoRo, sa pagitan ng Matnog at Allen. Ang kabuuang distansya ay tinatayang nasa 28 kilometro, binubuo ito ng serye ng mga tulay na dadaan sa mga isla ng San Antonio at Capul sa Northern Samar. Bukod sa tulay, pinag-aaralan din ang posibilidad ng isang undersea tunnel sa ilalim ng dagat, o submerged floating tunnel dahil sa lakas ng agos at lalim ng tubig sa lugar. Matatandaan, nakatanggap ang proyekto ng 100 na milyong piso grant para sa bagong feasibility study noong 2024, ang proyekto ay itinuring na not economically viable sa isang naunang pag-aaral noong 2019,
ngunit muling binuhay noong 2023 at kasalukuyang nasa ilalim ng masusing pag-aaral at pagsusuri ng NEDA at DPWH, na may suporta mula sa Japan. Inaasahan na ang mga mambabatas at opisyal ay patuloy na nagtutulak para maisakatuparan ang Mega Bridge na ito. Noong huling bahagi ng taong 2023 at taong 2024, nagsagawa ng bathymetric surveys, pag-aaral sa ilalim ng dagat, ang mga eksperto mula sa Infrastructure Development Institute IDI Japan katuwang ang DPWH. Pinag-aaralan ng grupo ng mga Hapones ang paggamit ng mga advanced na solusyon sa engineering, tulad ng maximum single span length at deep water foundation, batay sa mga karanasan sa mga internasyonal na proyekto tulad ng Messina Strait Bridge sa Italy at Ryan and Irian Bridge sa Greece. Pinaniniwalaang magpapababa ito ng presyo ng mga bilihin, tulad ng gulay at prutas, dahil sa mas mabilis at direktang transportasyon mula Mindanao at Visayas patungong Luzon. Ito ang magsisilbing huling malaking link upang magkaroon ng tuloy-tuloy na biyahe sa kalsada mula Luzon hanggang Mindanao. Ito ay isa sa dalawang nawawalang link ng Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway, kasama ang Leyte-Mindanao Bridge. Ang pagkumpleto ng mga tulay na ito ay magbibigay daan sa tuloy-tuloy na paglalakbay sa kalsada mula Luzon hanggang Mindanao. Ayon sa ibang ulat, tinatayang aabot sa 257 na bilyong piso hanggang 766 na bilyong piso ang pondo para rito. Ang San Bernardino Strait ay may malalakas na agos at malalim na tubig na nagpapahirap sa pagtatayo ng mga pundasyon ng tulay.